At dahil dumadami na nga yung mga alaga ko, kaya naman nakapag-decide ako gumawa ng kulungan o mini farm dito sa paikot ng aking bahay. Medyo malawak-lawak din tong aking gagawin dito na mini farm. Ito ang day 1 sa ating mini farm, pero teka, intro, pasok. Kasarapan nga. At pagkagising ko nga ng umaga na malapit na magtanghali, ito ginaya ko na yung gagamitin namin lambat para sa aking mini farm. At pagkatapos ko nga igaya, kaya ito ay laladlad ko na to mga lambat para lalagyan na lang ng poste at tatahian na lang ng nylon o lubid. At kaya naman ako gagawa ng mini farm para hindi makalabas yung mga alaga kong hayop. Nakakahiya na rin kasi sa mga kapitbahay At medyo mataas din nga itong aming mga lambat na itatayo dito. Bali 8 feet siya. Kaya naman sa mga oras na to ay nagsimula na yung aking ate at yung aking asawa. Tinatahiban nila yung lambat sa kawad saka yung lubid. At kumuha nga muna yung ate ko ng pamusti dito sa ating mga lambat. At ito nga pala yung mga ilan sa ating mga alaga. Hindi pa ako nagpapakain niyan kaya hindi pa sila sama-sama. At meron nga din pala akong alaga na mga sasabungin na manok. At hindi ko rin alam kung ano mga pangalan ng mga manok na yan. Basta ang alam ko ay nag-aalaga lamang. At pagkatapos nga sa unang dugsong ng lambat ay dudugsungan uli ng aking ate itong lambat. Kaya naman sa mga oras na to ay nilaladlad na nga uli ng aking ate itong lambat. Mari mahaba-haba itong lambat na to na ilaladlad niya ngayon. Bali 100 meter nga pala itong lambat na itong ilaladlad ngayon. Bali ako'y nag-alaga nga pala ng mga ganitong hayop na hindi ko alam kung anong kahantungan. Basta ako'y nag-alaga lamang at nagpaparami. Sa mga nakaranas dyan mag-alaga ng mga ganitong hayop, maganda po kaya magparami ng ganari. Basta ako po ginawa ko lang aliwan tong ganito, bigla na lang utay-utay na dami. Ops, teka, baka po nagtataka kayo wala ako dito sa ginagawa nila. Ako po'y nasa trabaho at ako po'y may trabaho ng mga oras na yan. At shoutout nga pala dito kay The One Only Kent. Yes, maraming salamat sa iyong idol. Mag-iingat ka palagi. God bless. At sa mga oras na to, naubos na nga ng ate ko yung unang 100 meter ng lambat. Kaya naman nagdagdag uli siya ng mga poste dito sa mga naglundong lambat. Yung bang nakaarko, yung parang nakalawit. At pagkatapos nga ng ate ko dagdagan ng mga poste, ito tatahiin naman niya yung ilalim para matugsukan na ng mga kawayan para hindi na makalabas yung mga alaga ko. At kung mapapansin nyo, tigkabilang side ay may bakod. Yan po yung daanan tao para hindi na po ba pumasok din sa loob ng bakod para hindi po makakagat pati yung aso ko. Aba ay nakakatakot din naman ay baka marabis. At sa mga oras na to ay tinatahi na nga ng ate ko itong ilalim ng lambat. Nakakatuwa ba itong ate ko at napaka-diskarte nga. Aba ay halos lahat ng gawain lalaki kaya niya. Kaya naman ako'y proud na proud dito sa ate kong pipi ay kahit di nakakapagsalita yan ay talagang pinagmamalaki ko yan. Bali 200 meter nga itong lubid na ginagamit namin dito na pantay sa ibabaw at ilalim. Ito ba yung pambagting namin dito sa lambat o pampatibay? Bali yan nga niladlad na ng ate ko para matahin niya na itong ilalim ng lambat. Bali nag-start na nga yung ate ko dito magtahi ng lambat. Talagang dinadali-dali niya ito para matapos na agad. Masakit daw kasi sa pa o kamay. Bali ganito, masakit daw po kasi sa kamay yung pagtatahi ng lambat kasi mangalay. At pagkatapos nga po patibayan ng ate ko at pagtugsuk-tugsukan yung ilalim para hindi na makalabas ang hayop, ay ito na nga po yung kinalabasan ay medyo marami na nga po yung nagawa namin dito. At napansin ko nga yung ate ko dito ay talagang napakasipag naman ay nakaka-proud itong ate ko talaga. At pagkatapos nga ng ate ko magtahi diyan sa palibot ng aming bahay, ito na nga yung kinalabasan at talagang napakaraming natapos. Yan ang bilis talaga gumalaw ng ate ko ay. Abot dito na lang ang aming video. See you on day 2. Maraming salamat sa iyong panonood. Araw-araw, sipag lang. Patungo sa bukas.